Kung libre ba daw ang pag-aaral ng mga bata dito sa New Zealand? Kung ang anak mo ay citizen, resident, or under work visa, libre ang pag-aaral ng anak mo mula primary hanggang secondary sa mga public school. Pero hindi lahat ng gastos ay covered. May mga extra na kailangan mo i-consider. Kahit libre ang tuition, may mga donation fees, school uniform, stationaries, at field trip ang ikaw magbabayad. Pero yung donation fee, optional naman siya sa karamihan sa mga public schools. Karamihan sa mga public schools ay may required uniform. Usually, binibili ito sa school or sa mga approved stores. Stationary o school supplies. Ikaw din ang bibili ng mga school supplies like notebooks, pencils, at iba pa. Ang ibang school ay nagbibigay ng listahan bago magsimula ang klase. School shoes. Required din sa ibang school ang specific na black na shoes. Kaya isa rin to sa dapat na paghandaan. Extra cost. Minsan may bayad ang field trips, sports, or cultural activities, pero optional ang iba rito. Is lunch free? Oo, may mga public schools dito na nagbibigay ng libreng lunch para sa mga estudyante. Part ito ng government program na tinatawag ng Ka-Ora Ka-Ako o Healthy School Lunches Program. Pero hindi lahat ng school ay kasali. Yung mga nasa high-need communities lamang ang sakop. Sa enrollment pa lamang at kung kasali ang school sa Healthy School Lunch Program, bibigyan ka rin ng lunch form na kailangan mong i-fill out. At doon mo ilalagay kung may allergy ang anak mo sa mga pagkain, mga dairy products, nuts, seafood, at iba pa. Kaya make sure that the details are complete and correct. Para nang sa ganun ay maingatan ang mga bata habang nasa eskwela at mabigyan din sila ng mga alternate meals. At ano naman ang halimbawa ng mga free lunch nila? Ang mga meals ay ginawa para maging healthy at masarap kainin. At ito nga ang mga halimbawa ng lagi nilang sinaserve na pagkain para sa mga bata. 2 beses ang break time nila at karaniwang sinaserve na pagkain sa morning tea break ay putas, sandwich or biscuits, yogurts, at rice crackers. Sa lunch break naman ay mga main dish gaya na nga lang ng chicken with rice, chicken katsu, vegetable salad, chicken pasta or lasagna. O diba? Sana all. Maraming school dito sa New Zealand ay may water-only policy kung saan hinihikayat nila ang mga estudyante na inumin lamang ay tubig. Ayunin nito na mabawasan ang pag-inom ng mga sugary drinks. Mas mapabuti ang hydration, makatulong sa healthy teeth at iwas cavity, at labanan ang childhood obesity or iba pang mga health issues. Laptop use in school. Hinihikayat ng mga schools na magdala ang mga estudyante ng kanilang laptop, pero kung hindi kaya ng pamilya, kailangan mag-provide ng school ng device para makapag-aral pa rin sila ng ayos. Kinakailangan mo lamang mag-fill up ng form para makahiram ka ng libre nito. Wi-Fi access in schools. Karamihan sa mga school ay nagbibigay ng free Wi-Fi para sa mga estudyante for educational purpose. Kinakailangan lamang nila na mag-sign in na account or acceptable use policy para makakonect sa network. Free transport depends on the area. Sa ibang lugar, may libreng school bus o nagbibigay ng subsidy para sa pamasahe. Early childhood education. Kung meron ka anak na 3 to 5 years old, may 20 hours free early childhood education every week. Ibig sabihin, libre yan, courtesy of the government. Super helpful ito para matuto na sila kahit bata pa. Tapos bawas gastos pa sa daycare. Mental health services for students. Medical care, mga batang 14 years old and below, ay may libreng check-up sa doktor, libreng reseta o gamot. Libreng dental care din, or dental services para sa mga batang hanggang 18 years old. Vision and hearing sa school, may regular screening para ma-check kung may problema sa paningin o pandinig, kaya naagapan agad kung meron. Grabe diba? Talaga namang ang daming libreng benefits dito para sa mga bata, from education to health. Talaga namang alagang-alaga sila dito. God bless everyone. Bye!